Marami nagsasabi ito na lang namin kasi educational. Talaga ba? Hello mga story! Welcome back sa isa na naman nating Lance Lance edition, no? Yung content nito dito sa aking channel mga stories. Pala si Martin, no? Ngayon mga stories, no? For today's video, no? Another Lance, pag-uusapan issue, okay? Well, hindi naman wala naman issue si Miss Lance dito, no? May mga, ang issue dito yung nakapaligid sa kanila, okay? Nakapaligid sa kanya. Diba? Well, for today's video, no, medyo maintan na, nakakapagpaisip, no? So, well, si Doc Adam, no, naglabas ng post tungkol kay Miss Lance. Ang tanong niya, ito, diretso. Pinapanood ba talaga ni Miss Lance dahil educational ang content o dahil attractive siya? At sa totoo na mga stories, no, may point naman siya. Pero may mga sinasabi rin siya na kailangan nating suriin, okay? Kasi sa isang banda, no, valid ang observation. No? Sa kabilang banda, may mga tao rin nagsasabing, Doc, parang may hint of bitterness, di ba? Yung post mo, di ba? Pagka-bitter ang Kasi sa video na to, no, babasahin natin yung post, bibigay ko agad yung opinion ko, tapos babasahin yung mga comments nyo. At doon natin mahanap yung mas malaking aral dito. Okay? Kung gusto nyo mga ganitong usapan, no, magkabaligo rin, may laman, may photo, no, mga stories, subscribe sa aking channel, pare. Subscribe sa channel, tapos click nyo yung notification bell, tapos like nyo yung video, no, para hindi nyo mabis yung mga latest na mga aking ina-upload ko dito sa aking YouTube, no. At saka mga stories, baka sa Reels din may may content din ako. Kasi sa dami-dami na ng mga lumalabas sa mga issues dito, no. Siguro yung mga sa mga Reddits ilalagay ko na I think ilalagay ko na lang yung mga Reddits doon, no, sa mga videos ko doon sa Facebook ko, no, sa Facebook. Pero may mayroong Reddit din no, sa YouTube, okay? So, yan, simulan na lang natin para sa ating Smart Stories, okay? Ito ang aking mismong post, ito mismong post ni Doc Adam, no? Basahin natin. Let's discuss the Lance situation. Marami nagsasabi ito na lang namin kasi educational. Talaga ba? I've been created content in the Philippines for years. I've made educational videos, reaction videos, and shocking videos. At isang bagay na paulit-ulit kong napapansin. For educational content really gets big views. Kapag gumawa ako ng video tungkol sa paano gumawa ng puso, kidneys, pancreas, o ibang medical topics, no, madalas konti lang ang nanonood. Pero gumawa ka ng content tungkol sa AIDS, cheating, shocking stories, o controversial topics, millions of views. Ganito rin, nakikita ako sa mga ibang creators. Maraming educational creators na matagal lang gumagawa ng quality content pero halos walang nanonood. Kuya Kim is one example. He has been delivering educational content for years pero hindi siya umabot sa ganitong level ng views. So when it sees Lance getting millions of views, I don't think it's because Filipino suddenly became obsessed with education. I think people are mainly clicking because she's attractive, cute, charismatic, and relatable. The education is there. I won't deny that. Her videos are educational. But if the education alone were the reason, then creators like Quinten and many others would also be getting millions of videos in every video. They're not. That's just how social media works. People click because of emotion, curiosity, attraction, entertainment, or shock. Education is often what keeps them watching, but it's rarely what makes them click in the first place. There's nothing wrong with being attractive. There's nothing wrong with using your personality on camera. But let's stop pretending that millions of viewers suddenly discovered of love for educational content. Because if that were true, then where would have been supporting educational creators like Kuya Kins before this? Hindi natin ginawa. And that's a hypocrisy. Okay?
Ngayon, bago natin basahin ng comments, no, ito yung aking thoughts ko dito, yung take ko dito. No. Una, well, may punto naman si Doc Adam dito. May punto naman siya. Totoo naman na may pure educational content, walang gimmick, walang personality, okay? At walang entertainment, no? Factor, okay? Madalas hindi pumapatok sa algorithm, okay? Aminin natin yun, okay? Ganyan talaga ang social media. Kahit ako, okay? Hindi siya pumapasok sa algorithm ko. Kahit tingnan mo yung mga views ko, mga single digits, double digits, minsan na sumiswerte yung mga 3 digits, 4 digits, even 5 digits pa. Okay? Yun yung parang doon na mas talagang lucky parang lucky algorithm sa atin, no? Ganyan talaga. Ganyan talaga ang social media. Hindi to classroom, hindi siya lecture hall, no? At ito ay entertainment platform na pwedeng gamitin educational tool. At totoo rin na maraming educational creators na matagal ang gumagawa ng quality content pero hindi napapansin. Totoo yan. Okay? Kaya sa puntong yun, valid yung observation ni Doc Adam dito. Pangalawa, pero tama bang tawagin itong hypocrisy? Well, dito ako magdi-disagree ng konti. Okay? Kasi ang tanong dito, hypocrisy ba kapag may nag-click ka sa video dahil nagustuhan niya yung personality ng creator at nung pinanood niya, may natutunan pa siya? Hindi yung tawag ng effective content creation, okay? Kasi ganito ang reality. Ang attraction ay nagpa-click, personality ang nagpapastay. At saka yung education na nagbibigay ng value, okay? Tatlo yun ang nagtatrabaho ng sabay. Okay? At hindi iprokit ang tao kapag natutuwa siya sa lahat ng tatlo. At ang hypocrite kasi kapag sinabi mong pinapanood ko dahil educational, well, pero ang totoo kasi hindi mo naman pinapansin ang laman okay? Itsura lang yung habol mo okay? Pero para sa marami hindi ganun. Hindi ganun. Kasi marami ang legit na na-appreciate ng content at ang personality. Kaya hindi automatic ang hypocrisy na nangyayari dito. Okay? So, pangatlo, yung comparison kay Kuya Kim, may punto pero hindi ganun kapatas. Okay? Yun, according kay Doc Adam, yung education talaga ang dahilan. Kaya dapat sumikat na si Kuya Kim dito. May punto kasi yun. Pero ito ang hindi niya na-factor in. Iba ang platform, iba ang format, at iba ang audience, iba ang timing. Okay? Si Kuya Kim ay traditional media figure. TV lang ang lane niya. Pero TV lang ang lane niya, long form yung content niya noon. Okay? Ito naman si Lance kasi, in short form, social media, first creator. TikTok style, Facebook optimized, at algorithm friendly ang delivery niya. Diba? Kaya unfair na sinabing kung education ang dahilan, bakit di si Kuya Kim? Okay. Kasi iba ang ecosystem nila. Iba ang algorithm na nagbubuhat sa kanya or nabubuhat sa kanila. Okay? So, iba ang generation ng audience ang tina-target nila. Okay? Kaya hindi mo pwede i-compare sa TV host at TikTok creator na influencer na parehong metric. Magkaiba yun. Okay? So, pangapat, totoo ba na attraction lang ang dahilan kung bakit patok si Miss Lance dito? Well, hindi ko sinasabing attraction lang, okay? Pero hindi ko rin sinasabing walang factor ang attraction. At sa totoo lang, masters, wala naman masama din, okay? Kasi ito ang totoo ang social media. Ang thumbnail at may mukha, ang video ay may personality, at saka yung creator ay may magkakailalan. Okay? At natural lang na part na pagkakailan lang yan sa physical appearance. Okay? Hindi yan cheating, hindi yan manipulation, at hindi, at yan ay
kundi ay isang human nature. Okay? So, ang mali lang ay kapag sinabi mong pinapanood ko dahil educational, pero ang totoo, itsura lang ang habog mo. No? O kapag sinabi mong educational siya, no? Pero ang content naman ay walang laman talaga. Okay? Pero ito yung case ni Miss Lance dito, ang laman ay content, no? Hindi perfect, hindi pinaka-advanced, no? Pero may laman, may effort, at may intention talaga. At kung may combination of educational content ay likable, personality, may pagkasikat sa kanya, no? Hindi yan hypocrisy, no? Yan ang effective communication, right? So, panglima, ngayon, pag-usapan natin si Doc Adam mismo. At dito ako diretso, masters, kasi kung pag-usapan natin yung social media patterns, no, patas lang yung pag-usapan din natin yung context ni Doc Adam. Alam natin si Doc Adam na matagal na siya content creation siya, yung medical doctor siya. No? Nagsimula siya sa educational content, yung sumikat din siya hindi lang sa educational content. Aminin natin, no, part din ng early fame niya dahil sa debunking videos, controversial videos, at pagiging foreigner na nagsasalita ng Tagalog. Okay? Yun ang nag-hook ng attention ng marami. At dito papasok sa punto, dito ako papasok sa punto ko, no. Doon kung ang sinasabi mo ay pure educational content rarely gets big views, no? Ikaw mismo ang patunay noon, okay? Kasi sumikat ka rin hindi lang dahil sa education. Sumikat ka dahil sa combination ng novelty, yung foreigner ng Tagalog speaking, tapos controversy, debunking, supplement sa mga traditional beliefs, di ba? Tsaka, personality, yung straightforward ka at confrontational. At yung education, di ba? So, bakit mo ina-apply ang argument na yan kay Miss Nancy lang? Okay? So, applicable din yan sa sarili mo, Doc. Okay? At isa pa, no, yung sinasabi mong dati mong dinedebat mo yung supplements. Oo, Doc. At alam ko marami doon, sumikat yung content mo nun, hindi lang dahil education nun, kundi dahil controversial kasi. Kasi ang debunking ay may kasamang drama, confrontation, at saka yung shock value. So, kung gagamitin natin yung sarili mong logic, no, sumikat ka rin dahil sa emotion, curiosity at controversy, hindi lang dahil sa education, no. So, fair ba sabihin yun? Oo. At fair din yung sabihin ng applicable kay Miss Lance na parehong logic na combination ng factors ang napapasikat, hindi isa lang. Okay? Pangalan, ang pinakamalaking problema ko sa post ni Doc Adam ay yung tono. Okay? Hindi ang argument, ang tono mismo. Okay? Kasi kung objective lang ang gusto niya maging, pwede niya sabihin na interesting phenomenon to. Pag-usapan natin kung bakit pumapatok ang content na may combination ng education at personality. Well, ito pero hindi yun ang dating ng post dito. No? Ang dating ng post ay huwag kayong mag-pretend na pinapanood mo siya dahil sa education kasi hindi nyo ginawa yan sa iba. Okay? At yun ang parang accusatory, no? At saka dismissive, at saka yung medyo para sa iba ay bitter. Okay? At kahit may punto ang argument to, kahit mali ang tono, mali pa rin ang dating dito. Okay? So, pang-pito, no? May isa pang angle na hindi binanggit ni Doc Adam dito, yung algorithm, okay? Kasi hindi lang personality at attraction ang nagpapasikat ng creator dito, no? Ang algorithm ng TikTok at Facebook ngayon ay mas pabor in short form, snackable, at visually engagement content, okay? At yun ang ginagawa ni Miss Lance, okay? Hindi porket maganda siya, kaya siya lumabas sa feed mo, lumalabas siya sa feed mo dahil short ang content niya, engaging yung hook, mataas ang watch time, at mataas yung completion rate, at maraming nag-share at nag-react din. Yan ang algorithm, no? At kahit sino, maganda man o hindi, lalaki man o babae, kapag na-hit mo ang metrics na yan,
ilalabas ka ng algorithm. So, hindi patas na sasabihin dahil attractive siya lang, di ba? Mas accurate na sabihin, nag-align yung content niya sa kung paano gumagawa ng platform na yun. So, pangwalo, para sa mga aspiring creators, no, tulad ko, ito ang rento ko dito, no. Hindi kailangan pumili education man o entertainment. Pwedeng pareho. Okay? Pwedeng pareho. At yun ang ginawa ni Miss Lance. Okay? Hindi siya nagtuturo na parang nasa classroom. Nagtuturo siya na parang kwentuhan lang. Ganyan lang. Diba? At yun ang nakaka-connect ng mga tao. So, kasi ang katotohanan dito, hindi lahat ng tao gustong parang may lecture kapag nanonood online, okay? Gusto nila matuto, pero gusto nilang ma-entertain, okay? Ma-inspire at maka-relate, okay? At hindi yan hypocrisy, ha? Yan ay human behavior. So, pang siyam naman. Ito yung pinaka-diretso content dito. Doc Adam, may punto ka dito. Pero hindi ko dinedeny yun, ha? May punto ka dito. Pero yung framing yung post mo, parang pinapalabas mong mali yung parang pinapalabas mong may mali sa panonood ng tao kay Miss Lance. Wala doon, wala. Walang mali kung mag-click ka dahil cute ang creator. Walang mali kung natutuwa ka sa personality at walang mali kung nagustuhan mo ang combination ng lahat. Ang mali lang kasi ito yung kapag sinisisi mo yung audience ang pagiging tao. Okay? Kasi ganun talaga ang social media. Hindi lagi ang pinaka-educational ang pinakapatok doon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun walang value ang pumapatok. Ngayon, mga stories, basahin natin yung mga comments dito. No? Ito galing kay Carl. Sabi niya, not a big will last, pero what's with the negativity dito? Pare-pare lang naman kayong content creators. And whatever you say, you can control kung ano ang kikilik na papanoorin ng tao. I believe that some point naman, siguro may times na nagte-trending ka din. It's just that last is in the spotlight now kasi fresh pa at medyo bago. His week lang ko lang din ito narinig. You should so jealous na sinabi mong madalas konting nanonood sa educational content mo. Ito sabi ni Sir Mark, no? True, ang dami educational content creator hindi naman napapansin tapos all of the sudden breath of fresh air daw si Miss Lance. Kasi educational, may babae at may itsura lang kasi kaya nila pinapanood. Ito galing ito kay Ma'am sabi niya, I have to say thought but I'm very hesitant to say it kasi regardless of the intention. Kasi it is pure respond with comments like this ay hindi maiiwasan diminish ang value in Miss Lance at may label na just because of the charisma. Undeniably, yung facts lang talaga ang pag-uusapan at mas maraming creators ang mas substance na nagbibigay but not ranking in the same attention. Kasi syempre, choice ng mga audience yun, di ba? Kung pwede nga lang, sana yung mga nanonood nila ng lahat na gusto manood at na-appreciate kung anong value nung sa kanila. Whatever is a charms or the educational value na parehas naman acceptable without commenting na mas maganda sana. I think let's just allow people enjoy what they see. Ito galing kay Ma'am Nina. Sabi niya, bakit parang may hint of bitterness yung post mo? So, found a way to capture na attention of netizens. And in a way, so did you kasi yung post na rin tungkol sa kanya, di ba? Para ang teaching lang yan, pare-pareho kayong natuturo pero magkaiba kayo ng personality at approach. Kaya natural lang ang may students na makaka-relate o mas magustuhan ng style ng isa kaya sa iba. Instead of questioning why people prepare her, mas okay siguro mag-focus sa paghahanap ng sarili mong paraan para makapag-connect ang audience to your own approach o to delivering educational content. Kaysa punayin sila o ako sa non-hypocrite dahil lang iba ang na-appreciate na nilang paraan sa pagbibigay ng educational content. Okay. So, next naman ito kay Sir Hector. Teacher ako nung pinapanood ko yung educational. Sa Mario about Lance, ayan, tinapos ko yan. Pinanood ko din kita noon, Doc Adam, sa mga health advices mo with buto. So, di ko malamang dahilan na wala kayo sa algorithm ko.
dito sa social media. Lumabas sila Jawo at Rodi dahil na iba ang interest na pinapanood ko. Later, naging interested ako kay panoorin yung mga wildlife photographers and information about sa mga animals. Biglang isang araw, lumitaw si Miss Lance. Pinanood kasi informative about sa hayop. Ngayon, lumalabas naman yung feed ko sa balita na hindi lahat ang attractive ng pinapanood. Depende sa interest at sa biglang na lang lilitaw sa feed mo. Lastly, ito naman galing si Ronnie B. No? True, lahat ng sinabi mo daw. I'm nothing against Lance, but I like her too. But yung kung tutusin for me, napaka-basic lang yung mga educational content niya. Well, mga stories na ito mga aking huling touch ko dito, huling udyat ko dito mga stories. Ito yung pinaka-diretso kong conclusion dito. May punto si Doc Adam sa observation pero mali ang framing at mali ang tono. Tama na hindi lang educational nagpasikat ng isang creator. Tama na may role na attraction, personality at timing. At tama na maraming educational na creators na hindi napapansin. Pero mali na gawing hypocrisy ng natural na behavior ng audience. Kasi ang tao hindi robot. Okay? Hindi siya nagkiklik ng video dahil lang sa educational value. Nagkiklik lang kasi siya dahil sa may nararamdaman siya, curiosity, attraction, relatability, entertainment, o interest. Okay? So, at yun ang hindi hypocrisy. Yun ang pagiging tao. Sa Doc, ikaw mismo ang sumikat dahil sa combination ng education, controversy, at novelty. Okay? Hindi lang education. Kaya kung i-apply mo sa sarili mong argument sa sarili mo, pareho lang kayo ni Miss Lance. May education, may personality hook, may unique factor na nagdadraw ng attention. Ang difference lang kasi dito, sa kanya cute at charismatic yung hook. Sa rin naman kasi debunking at controversy ang hook. Diba? Kaya pareho lang kayong ginamit ng combination. So bakit siya lang ang tinatanong kung talaga bang educational? Diyan pumapasok na critic na hindi fair yung sinasabi mo kung hindi ka mo rin ina-apply mo sa sarili mo. At para sa mga malaking leksyon dito, ang education at entertainment ay hindi magkalaban. Okay? Pwede silang magtulungan. At ang best creators yun, yun ang ginagawa, pinagsasabay ang laman at dating. Okay? Hindi kailangan ng pumili at hindi ipokit ang tao kapag nagugustuhan niya ang pareho. Kaya mga stories sa susunod mga nagsasabi na pinapanood mo lang yan dahil maganda siya. Well, pwede mong sabihin na at ano naman kung factor yun. Basta may natutunan ako, may nag-enjoy ako, at may value sa oras ko, sapat na yun. So, kasi sa dulo ng araw mga stories, ang audience at may karapatan pumili kung ano ang gusto nilang panoorin. So, ang trabaho ng creator ay gumawa ng content na worth panoorin. Ay hindi nagdidikta kung bakit ka dapat pinapanood. At yun mga stories, kaya mga stories, anong take nyo dito? May punto ba si Doc Adam o may bitterness lang ang dating sa post na to? Ano sa tingin nyo? Hypocrisy ba ang audience na nangyari o natural lang na ganito gumagana ng social media? Comment daw dito sa baba, pero dito sa Marisol, malinaw tayo, rintok lang, walang bastusa at walang pagbabash ng kahit sino kayo. Kung gusto nyo yung mga ganitong video na ito, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a great night, my stars. Bye!